Nagsimula kay Ellen sakay ng isang kabayo, sa isang bukas na damuhan patungo sa isang malayong bayan. Habang nasa daan, nag-cross ang landas nila ni Kelly, isang lalaking obsessive na naghuhukay ng ginto. Dahil sa kainahinala sa kanyang presensya, nagpaputok si Kelly sa kanyang kabayo. Nang lumipat siya upang kumpirmahin ang pagpatay, ginulat siya ni Ellen sa pamamagitan ng paghampas sa kanya na nawala ng malay. Ikanadina niya siya sa isang bagon at sumakay. Determinadong makarating sa bayan ng katubusan. Ang kanyang misyon ay manghuli ng isang lalaking nagngangalang Herodes. Pagdating sa bayan, huminto si Ellen sa isang inn at bar para kumuha ng kwarto. Ang may-ari, na nakatayo sa isang bangko, ay maling inakala na siya ay isang bayaran. Nang walang sabi-sabi, sinipa ni Ellen ang bangko, dahilan para bumagsak siya sa sahig. Hindi nagtagal, isang lalaking nagngangalang Ace Hamlon ang pumasok sa bar, buong pagmamalaki na nagpapakita ng isang deck ng mga baraha kung saan ang bawat alas ay nagmamarka ng isang pagpatay. Si Ellen ay nananatiling hindi nabigla at nakaupo sa labas na may inumin, habang ang isang bulag na batang lalaki ay tahimik na naglilinis ng kanyang bota. Sa bawat putok, ang pinakamabilis lang ang mabubuhay. Samantala, si Scars, isang kamakailang napalaya na conduit, ay pumunta sa isang bayan at pinaputukan ang isang lalaki. Pagkatapos ay ibinaling niya ang atensyon kay Ellen, ngunit tinalikuran siya nito ng malamig. Dahil sa pagkabigo, nagpahagi si Scars sa pamamagitan ng pagwasak sa bagon ng bulag na batang lalaki. Nang maglaon, habang naglalabas si Ellen sa kanyang silid, dumaan si Katie, ang anak na babae ng innkeeper. Nagtataka siya tungkol sa baril ni Ellen at nagtanong kung siya ay mabuti. Ngunit walang sinasabi si Ellen. Sa ibaba, ang may-ari ng bar ay nag-anunsyo ng high-stakes single elimination duel tournament na May 16 na puwang na magagamit at isang premyo na $123,000. Nagsimulang mag-sign up ang mga kalahok, si Scars, Sergeant Cantrell, Eugene, Ace Hamlon, isang flashy young shooter na pinangalanang The Kid, at isang Swedish champion na nagngangalang Gantiz. Ipinagmamalaki ni The Kid na sinusubukang akitin si Ellen tungkol sa kanyang pera na nakakalat sa 4 na estado. Halos hindi niya siya kinikilala. Biglang pumasok si John Herodes sa bar kasama ang kanyang mga tauhan. Naghiyawan ang mga tao habang nagre-rehistro siya para sa paligsahan. Pagkatapos ay dinala ni John Herodes ang isang pari na nagngangalang Court at hiniling na lumaban siya. Nang tumanggi si Court, ikinabot siya ni John Herodes gamit ang lubad. Pumasok si Ellen at nag-alok na magparehistro. Tinutuya siya ni Herodes, na sinasabing ang mga babae ay hindi maaaring bumaril. Walang pag-aalinlangan, si Ellen ay gumuhit at nagpaputok, hiniwa ang lubad at iniligtas si Court. Humanga, ngunit kontrolado pa rin. Itinala ni Herodes si Court at si Ellen laban sa kanilang kalooban. Ang torneo ay opisyal na ngayong isinasagawa. Kinaumagahan, nagising si Ellen sa kinaroroonan ni The Kid. Walang nangyayari sa kanilang dalawa dahil si The Kid ay nagpalipas ng gabi na walang malay dahil sa pag-inom. Habang nag-uusap sila, sinabi ni Ellen na gusto niyang hamanin si Herodes. Casual na binanggit ni The Kid na maaaring siya ang anak ni Herodes. Samantala, nagising si Court na nakadena sa isang fountain. Hinanap siya ni Ellen at tinanong kung bakit ayaw niyang lumaban. Inamin ni Court na gusto niyang maghiganti sa lahat ng ginawa ni Herodes at ng kanyang mga tauhan, ngunit tumanggi siyang pumatay. Dahil naniniwala siyang mali ito. Pagkatapos ay ibinahagi niya ang kanyang nakaraan. Ilang taon na ang nakalilipas. Pagkatapos ng isang nabigong pagnanakaw sa bangko, siya at si Herodes ay nasugatan at dinala ng isang pari. Nang makabawi sila, pinilit ni Herodes si Court na patunayan ang kanyang katapatan sa pamamagitan ng pagpatay sa parehong pari. Hinawakan ni Herodes ang baril at itinutok sa ulo ni Court at wala siyang pagpipilian. Mula noon, dinala ni Court ang pagkakasala at bumaling sa relihiyon upang humingi ng pagtubos. Pagkaraan ng araw na iyon, pumasok si Ellen sa bar at sinubukang hamanin ng direkta si Herodes. Ngunit bago siya makatapos, kumawala si Kelly mula sa kanyang mga tanikala at hinamon muna siya. Ayon sa rules, walang pagpilian si Ellen kundi tanggapin ito. Kasabay nito, si Ace Hamlon ay patuloy na nagpapamalas, pinaikot ang kanyang pistola at nagyayabang. Pumasok si Herodes at hinamon si Ace, na pinaghihinala ang inupahan si Ace para tapusin siya. Opisyal na magsisimula ang tournament. Ang mga patakaran ay simple, bumaril muna at manatiling nakatayo. Ang pambungad na laban ay sa pagitan ni The Kid at Gantiz. Nagpaputok si The Kid ng 2 malinis na putok na nagpatalsik sa kanyang kalaban. Ang mga tao ay sumasabog sa pagdiriwang, na nagangat sa kanya na parang isang kampyon. Samantala, ipinagmamalaki ni Spotted Horse na siya ay hindi magagapi at nakaligtas sa hindi mabilang na mga bala noon.
Kasama sa mga nanalo sa araw na iyon si Spotted Horse, Sergeant Cantrell, Scars, at Eugene, isang kilalang outlaw. Pagkatapos ay kinaladkad ng mga tauhan ni Herodes si Court sa isang tunggalian. Pinahintulutan ni Herodes si Court na huminto kaagad sa tindahan ng baril ni The Kid. Nag-aalok si The Kid ng mga premium na armas, ngunit iginiit ni Herodes na kunin ni Court ang pinakamurang pistol na puno ng isang bala. Sa kabila ng katiyakan ni The Kid na diretsong bumaril, tumanggi pa rin si Court na gumuhit o lumaban. Pagdating ng oras, itinulak si Court sa tunggalian. Lahat ay pumupusta sa kanya. Habang tumunog ang kampana, umalangaw ang isang putok ng baril. Ang tao ni Herodes ay tumama sa lupa. Sa kabila ng sinasabi ng iba na sila ang pinakamabilis, iba ang pinatunayan ni Court. Maya-maya ay umupo na si Ellen kasama si Court. Nang ihayag ni Herodes sa publiko ang kriminal na nakaraan ni Court, lumayo si Ellen ng may pagkasuklam. Di nagtagal, humarap si Herodes laban kay Ace. Inilantad niya si Ace bilang isang manloloko na nagsinungaling tungkol sa pagpatay sa kanya. Nang tumunog ang orasan, binaril ni Herod ang hinlalaki ni Ace at pagkatapos ay hindi pinaga niya ang kabilang kamay nito. Matapos siyang kutsain, pinaputukan ni Herodes ang kanyang dibdib. Tahimik na nagpalakpakan ang karamihan, natakot na hamanin si Herodes. Nagmamasid si Ellen mula sa malayo. Nababagabag, habang ang iba ay lumulutang sa mga pag-aari ni Ace. Nang gabing iyon, si Ellen ay pinagmumultuhan ng isang bangungot ng pagkamatay ng kanyang ama. Sa alaala, pinilit ni Herodes ang batang si Ellen na hilahin ang gatilyo, pinatay ang kanyang sariling ama, isang respetadong marshal ng bayan. Kinaumagahan, bago ang kanyang susunod na tunggalian, nagbahagi si Court ng mahalagang payo. Magpaputok kaagad pagkatapos gumawa ng pag-click ang orasan bago ito tumunog. Pinasaya ng mga tao ng bayan si Ellen habang humahakbang siya sa laban. Gamit ang timing trick ni Court, pinabagsak niya ang kanyang kalaban at nanalo sa kanyang unang laban. Ang mga tao ay sumabog sa pagdiriwang at sa isang matapang na sandali, hinalikan ni Ellen si The Kid na minarkahan ang kanyang tagumpay. Kinagabihan, inanyayahan si Ellen ni Herodes na maghapunan sa kanyang tahanan. Sa panahon ng pagkain, ibinunyag niya na sumali siya sa paligsahan upang kontrolin ang mga banta laban sa kanya, na pinipilit ang mga gustong patayin na harapin siya ng direkta. Plano ni Ellen na barilin si Herodes sa hapunan, na nagtatago ng isang maliit na baril sa ilalim ng mesa. Ngunit nang makarinig siya ng tunog ng pag-click, siya ay natarante at nagbolt, sa pag-aakalang si Herodes ay may armas na nakatutok sa kanya. Ang ingay pala ay lighter lang niya. Alam ni Herodes na balak niyang patayin siya, ngunit pinayagan siyang lumayo. Samantala, ipinatawag ni Herodes si Sergeant Cantrell sa kanyang bahay. Inilantad niya si Cantrell bilang tunay na assassin na inupahan ng mga tao sa bayan, hindi si Ace. Bagamat nananatiling kalmado si Cantrell, nakatakda na ang hamon. Kinabukasan, binago ni Herodes ang mga tuntunin sa paligsahan upang ang lahat ng tunggalian ay dapat na magtapos sa kamatayan. Inutusan ni Herodes si The Kid na tumayo at humarap mismo kay Cantrell. Nang tumunog ang orasan, binaril ni Herodes si Cantrell sa dibdib. Habang si Cantrell ay gumagawa ng isang huling hakbang, tinapos siya ni Herodes ng isang headshot. Galit na galit, sinabi ni Herodes sa mga tao ng bayan na utang nila ang kanilang buhay sa kanya, pagkatapos ay itinaas ang kanilang mga buwis bilang parusa sa pagsisikap na alisin siya. Bagamat hinimok ni Herodes si The Kid na umatras, sa paniniwalang wala na siyang dapat patunayan, iginiit ni The Kid na lumaban. Nagawa ni The Kid na matalo si Scar. Bago ang susunod na round ay hindi matuloy, ang bagyo ay dumating, na huminto sa mga duels para sa araw na iyon. Bumalik sa bar, sinaktan ni Eugene si Katie, ang anak ng innkeeper, pagkatapos ay ipinagmalaki ito sa harap ng kanyang ama. Dahil sa galit, inatake ni Ellen si Eugene mula sa likuran, na nagdulot ng opisyal na hamon. Sa kabila ng pagbuhos ng ulan, humakbang sila palabas. Sinugitan ni Ellen si Eugene ng isang tama ng baril sa bituka, ngunit nag-aalangan siyang patayin siya habang humihingi siya ng awa. Bumalik siya sa loob, ngunit sumunod si Eugene at pinaputukan ang kanyang inumin. Itinulak sa gilid, lumingon si Ellen at nagpaputok. Nang maglaon, nahanap ni The Kid si Ellen habang nag-iimpake siya para umalis sa bayan bago ang susunod na laban. Ipinagtapat niya ang kanyang nararamdaman, ngunit tahimik na tinanggihan siya ni Ellen at lumayo nang walang salita. Sa kabilang banda, humakbang si Court sa ring para harapin si Spotted Horse, na may bitbit lamang na isang bala sa kanyang baril. Nagpaputok muna siya, natambas si Spotted Horse, ngunit bumangon muli ang lalaki at gumanti ng putok. Nang tila natalo ang laban, binato ng isang bulag na mangangalakal si Court ng pangalawang bala. Mabilis na nag-reload si Court at tinapos ang labanan sa isang tumpak na putok. Samantala,
hinanap ni Ellen ang puntod ng kanyang ama at nakilala ang doktor ng bayan, isang malapit na kaibigan ng kanyang yumaong ama. Inihayag niya ang masakit na katotohanan. Sinunog ng mga tauhan ni Herodes ang katawan at sinira ang libingan. Wala nang hahanapin pa. Hinimok ng doktor si Ellen na manatili. Naniniwala siyang may mabubuting tao pa rin sa bayan, ngunit nabubuhay sila sa takot sa ilalim ng pamumuno ni Herodes at hindi ng ahas na lumaban. Sinabi niya kay Ellen na ang bayan ay nangangailangan ng isang tao na tatayo para sa kanila, na maaaring maging kanya ang isang tao. Dahil sa inspirasyon nito, bumalik si Ellen sa bayan na may panibagong determinasyon. Kalaunan ng gabing iyon, natuklasan ni Ellen si Court na binugbog ng mga tauhan ni Herodes sa isang eskinita. Pumagit na siya, pinaalis sila ng may baril. Noong gabing iyon, sina Ellen at Court ay nagbahagi ng tahimik na sandali at nagkasundo na magsanib puwersa para pabagsakin si Herodes. Kinaumagahan, sinubukan ni Ellen na hamanin si Herodes, ngunit nalaman niyang huli na siya. Humakbang na si The Kid para hamanin siya. Binalaan ni Court si Ellen na umiwas dito at nangakong haharapin si Herodes sa huling round. Gayunpaman, si Herodes ay nag-overhorse at nagpa siya kung hindi man. Pinipilit niya sina Ellen at Court na lumaban sa isa't isa, nagbabantang papatayin sila kapag tumanggi sila. 4 na lang na contestants ang natitira. Sinubukan ni Ellen na hikayatin si The Kid na umatras, ngunit tumanggi siya. Hinahangad niya ang pagsang-ayon ni Herodes higit sa lahat. Nang magsimula ang tunggalian, nagawa ni The Kid na sugatan si Herodes sa leeg. Mabilis na nakabawi si Herodes at nagpaputok ng isang nakamamatay na baril. Sumugod si Ellen sa tabi ni The Kid habang namatay ito sa mga bisig nito, bumubulong na ayaw niyang mamatay. Malamig na sinabi ni Herodes kay Ellen na si The Kid ay hindi niya anak, isa pang batang lalaki ang humahabol sa isang ama na hindi niya kailanman nakilala. Susunod, si Ellen laban kay Court. Nakiusap si Court na barilin siya, ngunit tumanggi siya. Nakatayo lang sila, nihandang buuin ang kanilang sandata. Inutusan ni Herodes ang kanyang mga tauhan na patayin silang dalawa. Nang walang ibang pagpipilian, binaril ni Court si Ellen. Hindi gumagalaw ang pagbagsak niya. Ang doktor ng bayan ay nagmamadaling pumasok, idineklara siyang patay, at dinala siya palayo bago siya maabot ng mga manloloob. Nakatakda na ngayong harapin ni Court si Herodes sa huling tunggalian. Nang gabing iyon, kinaladkad ng mga tauhan ni Herodes si Court palayo at walang awa siyang binugbog. Upang matiyak ang tagumpay ni Herodes, binali nila ang kanang kamay ni Court, na iniwan siyang bali at halos hindi na makatayo bago ang huling laban. Kinabukasan, bago ang huling tunggalian, natuklasan ni Herodes ang katotohanan. Ang lalaking nambali ng kamay ni Court ay kumilos ng walang utos. Sinabihan siya ni Herodes na tumakbo, pagkatapos ay binaril siya, na nilinaw na walang sino man ang pinapayagang gumalaw kay Court nang walang pahintulot niya. Inamin niya na natatakot siya kay Court at inamin na ang takot na ito ang tunay na dahilan kung bakit siya pinilit sa tournament. Bilang isang baluktot na tanda ng paggalang, sumang-ayon si Herodes na makipagduel gamit ang kanyang kaliwang kamay, ngunit lihim na inutusan ang kanyang mga tauhan na patayin si Court kung siya ay manalo. Habang nagtitipon ang mga tao at nagsisimula ang panghuling pagbibilang ng tunggalian, biglang sumabog ang tore ng orasan. Natigilan si Herodes, lumalabas mula sa usok si Ellen, buhay at armado. Inihayag niya na ang kanyang kamatayan ay itinanghal gamit ang pulang tinta at tinulungan siya ng doktor ng bayan na alisin ito. Dahil nagambala ang mga tauhan ni Herodes, sinamantala ni Court ang sandali at sinimulan siyang barilin. Samantala, humakbang si Ellen sa harap ni Herodes at ibinaba ang badge ng marshal. Ipinahayag niya na siya ay anak ng marshal na pinatay ni Herodes ilang taon na ang nakalilipas. Isang flashback ang nagpapakita kung paano binitay ni Herodes ang kanyang ama at pinilit ang batang si Ellen na magpaputok ng putok na ikinamatay niya. Ngayon si Ellen ay naghihiganti. Nagpaputok siya ng isang putok na lubhang nasugatan kay Herodes. Kahit nasugatan ang sarili, hindi na ayos ang sugat niya. Pagkatapos ay hinihatid niya ang isang huling bala sa ulo ni Herodes na nagtatapos sa kanyang paghahari. Kasunod nito, inihagis ni Ellen ang badge ng marshal kay Court at umalis ng walang salita. Habang nawawala siya sa malayo, nakatayo si Court sa ibabaw ng bayan. Siya ang bagong batas sa pagtubos, handang ibalik ang hustisya kung saan ito nawala. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panonood kaibigan.